ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, kailangan mong makipagkapwa-tao. Lalong-lalo na ang isang kaibigang karamay at kakampi mo sa buhay. Ikaw, kabarangay, sino ang matatawag mong bestie sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Leia. Lumaki po ako sa probinsya ng Zambales. Kaya bilang probinsyana ay pangarap ko po talagang makapagtrabaho sa Manila. Para sa akin ay isang malaking achievement ang makapagtrabaho sa Maynila. Kaya naman yun po ang naging goal ko kahit noong high school pa lamang ako. Sobrang taas din ang kumpiyansa ko sa sarili na kapag nakapagtapos ako ng college ay masusungkit ko kaagad ang lisensya ko bilang isang guro. Pero ang hindi ko lubos akalain na mas matindi pala ang labanan. Lalong-lalo na nung nakapagtapos na ako ng kolehiyo. Kaya naman nagpasya ako na mas makakabuti siguro kung tutuparin ko na muna yung nauna kong pangarap na makapagtrabaho sa Manila. Kasi sobrang baba na mga in-offer na sahod sa mga ina-applyan kong eskwelahan dito sa probinsya namin. At sobrang haba din pala ng proseso noong sinubukan kong mag-apply sa public school. Kaya naman lumuwas na ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. At sa kabutihang palad, natanggap ako sa isang fast food restaurant bilang isang cashier. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko bilang cashier, ay makapagbibigay na din ako ng tulong pinansyal sa parents ko. Lubos akong nagpapasalamat sa mga magulang ko kasi hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral kung hindi nila ginapang ang pangmatrikula ko. At papadudot, sa fast food restaurant ay nakilala ko rin ang katrabaho ko na cashier din. Siya po si Rosie, tubong Bulacan po siya. At pagkasing edad lamang po kami. At dahil palagi ko siyang nakakasama sa trabaho ay dumating na kami sa puntong naging best friend ko na rin siya, Papa Dudut. Alam mo, sa totoo lang, ganun din naman ako eh. Natutuwa ako na sinasamahan mo ako tuwing nagme-makeup ako at natutuwa rin ako na hindi lang kita naging best friend sa trabaho kundi pati na rin sa labas ng trabaho. Para akong may personal alalay, di ba? Ganon ah. Pwes aalis na ako. Mag-makeup ka dyan ng mag-isa mo. Ay, talaga oh, di na mabiro. Mapaka-arte. Ay, maupo ka nga muna dyan. Promise, malapit na tong matapos. Konting tiis na lang, kaya chill ka lang dyan. Teka nga lang. Bakit ba kasi ang tagal-tagal mong mag-makeup ngayon? Anong meron? Hoy, Leia, huwag mo sabihin nakalimutan mo. Ang alin? Ay, walang hiya ka, kinalimutan mo nga. Pasensya ka na, pero di talaga kita maintindihan eh. Sabihin mo na lang kasi. Ngayon yung piyesta sa barangay namin. Noong isang araw pa kita niyayaya, di ba? Ay, nakakaloka. Ngayon yun. Gusto mo sampalin kita para maalala mo? Ewan ko sa'yo. Pero Rosie, parang wala akong maalala na inimbitahan mo ko. Noong isang araw ko pa pinaalala sa'yo yung tungkol sa piyesta ng barangay namin. Luka-luka ka pala eh. Ba't di mo pinaalala sa akin ngayong araw na to? Eh malay ko naman na isang gig lang pala yung laman ng utak mo. Di ko naman lubos akalain na makakalimutan mo, no? Pasensya ka na. Pero talagang nakalimutan ko eh. Ay. Uy, ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Ano na namang drama to, ha? Rosie, huwag ka sanang magagalit Pero gusto ko kasi sanang umuwi para magpahingi. Pagod na kasi ako. Ay, hindi pwede sa akin yan. Alam mong sayawan at inuman lang ang katapat dyan sa nararamdaman mo. Sa nararamdaman ko o dyan sa nararamdaman mo? Basta.
Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Ano ba, Leia? Kailangan mo din namang mag-chill at mag-relax paminsan-minsan. At isa pa, ikaw tong nakalimot na niyaya kita. Kaya sana naman bumawi ka kahit papano. Ay nako, kung hindi lang talaga kita best friend eh. So, pumapayag ka na? Eh may magagawa pa ba ako? Ayan. Wala nang bawian yan, ha? Sigurado akong mag-e-enjoy ka sa fiesta ng barangay namin mamaya. At huwag kang mag-alala kasi ako nang bahala sa pamasahe natin. Sagot na kita. Eh pero paano yan? Di ba may duty pa tayo bukas? Huwag kang mag-alala, Manang. Kasi di naman tayo aabuti ng madaling araw doon. Sigurado na ba yan? Oo, mga 2 o 3 oras lang tayo. Kaya maupo ka lang dyan at ako nang bahala sa'yo. Huwag kang gagalaw, ha? Anong ginagawa mo? Eh, tilalagyan kita ng makeup. Bahala ka na nga. Basta wag mo masyadong kakapalan ha. Eh, huwag kang malikot. Ang dami mo namang dada. Steady ka lang. Ganyan talaga kami ni Rosie mag-asaran, Papa Dudut. Para kaming laging nag-aaway at nagbabangayan pero sa totoo lang ay puro biro at tawanan lamang yon. Dinadaan na lang namin sa lokohan ang lahat dahil alam naman ng kahit sino kung gaano ka-stressful ang trabaho bilang cashier. Lalo na kapag sunod-sunod ang mga customers. At habang lumilipas sa mga buwan ay naging maayos naman ang takbo ng trabaho namin ni Rosie sa restaurant. Mas naging komportable kami sa isa't isa at parang mas naging close pa nga. Pero hindi ko po inaasahan ay darating pala ang mga sandaling susubok, hindi lang sa friendship namin, kundi pati na rin sa konsensya ko. May isang pagkakataon na naisip namin ni Rosie na sabay kaming mag-file ng leave. Pakiramdam kasi namin sa sobrang stress sa trabaho ay deserve din naman namin na makapagpahinga at mag-enjoy kahit na konti. Kaya naman nag-decide kami na lapitan ng boss namin para sabihin ang mga plano namin, Papa Dudut. Alam mo, ikaw, napaka-nega mo talaga. Ma-approve yan. Pero alam mo, kung sakaling hindi ma-approve yung leave ko, ayos lang din sa akin. At least, kikita pa rin ako pag nagtrabaho ako kahit papano. Siyo nga. Deserve nating mag-relax kaya i-manifest mo na lang na ma-approve yung leave natin, okay? Oh, ayun na pala yung opisina ni boss. Bubuksan ko na yung pinto, ha? Hello, boss. Good afternoon. Oh, Leia, Rosie. Tapos na ang shift nyo ah. Bakit nandito pa kayo? Magpapaalam po sana kami sa inyo. Tungkol saan ba to? Magfa-file po sana kami ng leave ni Leia. Pasensya ka na Rosie pero isang slot na lang yung natitira para sa vacation leave eh. Hala, patay. Paano ngayon yan? Ikaw ba Leia? May bala ka bang mag-leave? Opo. Sige, sa'yo ko na ibibigay yung natitirang vacation leave. Pero paano naman ako, boss? Ibibigay ko na muna tong leave kay Leia. Kasi perfect yung attendance niya ngayong buwan na to. Pero wag kang mag-alala ha. Pwede ka pa rin naman mag-file ng leave next week eh. Pero subject for approval pa yun ha. Ganun po ba? Oo, pasensya ka na talaga. Sige po, naiintindihan ko. Mauna na po kami. Sige. Salamat po, boss. Nakakaloka. Sobrang unfair, ha? Hayaan mo na. Eh di ba sabi ni boss, makakapag-leave ka naman next week? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Subject for approval daw. Ibig sabihin, hindi pa sure kung maa-approve. Tiwala lang, Rosie. Ma-approve yan. Ay, naku. Madali para sa'yo na sabihin yan kasi approved na yung leave mo. Pwede ba kumalma ka nga yung puso mo? Pasensya ka na, Leia, kung ikaw tong napagbubuntanan ko ng galit, ha? Paano ba naman kasi sobrang nakakatampo? Kung makapagsalita yung boss natin, kala mo naman umabsent ako ng 1 linggo. Kung tutuusin, noong nakaraang araw lang naman ako umabsent kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Sandali lang ah. Oh, anong ginagawa mo? Oh, ito. Para sa'yo.
Kunin mo. Ano to? Vitamin C. Para di ka nalagnatin. Yan din kasi yung iniinom ko para di ako lagnatin eh. Ang sweet-sweet mo talaga kahit kailan. Dapat di kita sinungitan eh. Mas lalo tuloy ako nakokonsensya sa pagsusuplad ako sa'yo. Ano ka ba naman? Wala yun. Sa tagal-tagal na natin na magkasama sa trabaho eh. Ako pa ba tong hindi makakaintindi sa'yo? Solid kayang friendship natin. Naman. Kaya i-enjoy mo na lang yung leave mo, ha? Pero ingat-ingat lang din pag may time kasi baka masagasaan ka. Bruha ka talaga ng taon. Pasmado talaga yung bibig mo kahit kailan. Ay nako, sana di ka mabulunan kapag ininom mo na yung vitamins na bigay ko sa'yo. Ah, talaga ba? Pwes, hindi na kita ililibre ng spa. Pero seryoso, di mo naman ako kailangang ilibre. Itabi mo na lang yung naipon mo para kahit papano, ma-enjoy mo naman ng lubusan yung leave mo sa susunod na linggo. Maganda talaga ang pagkakaibigan namin ni Rosie pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi po pwede na habang buhay na lamang akong empleyado. Gusto ko ring magkaroon ng sarili kong kabuhayan. Kaya nagsimulang mag-ipon ako ng todo. Hanggang sa nagbunga rin ang lahat ng pagsusumikap ko dahil nakapag-ipon ako ng sapat na pera para makapagsimula ng maliit at simpleng sari-sari store. Dahil dito ay kinailangan ko na rin mag-resign sa trabaho at sa totoo lang ay medyo nalungkot ako. Kasi ang ibig sabihin noon ay hindi na kami palaging magkakasama ni Rosie sa trabaho. Nalungkot din siya noong nalaman niyang aalis na ako bilang cashier para ituloy ang pangarap kong magtayo ng sariling negosyo. Kahit na masakit sa puso, natutunan ko na may mga bagay talaga, Papa Dudut, na kailangan nating tiisin at pagdaanan para sa ikabubuti natin sa hinaharap, para makamtan ang mga pangarap natin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging maayos naman ang takbo ng negosyo ko. Siyempre nung unay nahirapan ako pero dahil sa tiyaga at pagsusumikap ay naging stable na rin ang aking sari-sari store. Dahil dito ay mas nakakatulong na ako kina mama at papa at nakabibili na rin ako ng mga bagay na matagal ko nang gusto. Ngunit kasabay ng pag-asenso ko, naging madalang na rin ang aming pag-uusap ni Rosie. Nagkakakumustahan pa rin kami pero hindi na kasing close at kasing kulit ng dati. At minsan ay naiisip ko kung kumusta na kaya si Rosie o kung ano na ang pinagkakabalahan niya sa buhay. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang may nag-text sa akin na ahente mula sa isang online loan company. Sinabi niya na ginawa kong character reference ni Rosie sa utang niya. Nung una, syempre nagulat ako kasi hindi nagpaalam sa akin si Rosie na ginawa niya na pala akong character reference sa online, Papa Dudut. Pero mas pinili ko pa rin intindihin ang sitwasyon ni Rosie kasi baka gipit din siya sa pera yung tao. Kaya pinili kong bayaran ang utang niya ng buo para kahit papaano ay may pakita ko na may pagmamalasakit pa rin ako sa minsang pinakamalapit kong kaibigan sa trabaho. Hello, Rosie? Naku, salamat naman at napatawag ka. Alam mo ba, na-miss na kita. Pasensya ka na talaga kung di na ako nakakatawag sa'yo ha. Kasi alam mo naman na medyo na-busy na rin ako sa pag-aasikaso ng sari-sari store. Hoy, Leia. Hindi ako tumawag para makipagtsikahan sa'yo, no? Sandali lang. Hindi ko masabi kung talagang galit ka o nagbibiro ka lang ba eh. Pues galit ako sa'yo. Galit na galit. Ang totoo nga yan eh. Kung nasa harapan lang kita ngayon, malamang kanina pa kita nasampal. Teka, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sinong nagbigay ng karapatan sa'yo para bayaran yung utang ko? Ni minsan hindi naman ako lumapit sa'yo para makiusap na gawin mo yan, ah. Rosie, kumalma ka nga muna. Ginawa ko lang naman yun kasi nagmamalasakit ako sa'yo eh. At kahit papano, naging kaibigan din naman kita. Nagmamalasakit ka? O kinakaawaan mo lang ako? Ano
Bakit mo ba ako pinag-iisipan ng masama, ha? Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo! Kasi ang yabang-yabang mo. Ano ba pinagmamalaki mo? Yung sari-sari store mo? Oo! Pinagmamalaki ko yung sari-sari store ko kasi dugo at pawis ang puhunan ko para mapalago ko yung negosyo ko. Pero ni minsan, hindi ako nagyabang. Sa katunayan nga, ikaw lang naman tong sobrang malisyosa kung mag-isip. Malisyosa na kung malisyosa. Pero hindi mo maitatanggi ang katotohanan na ang taas-taas na ng tingin mo sa sarili mo simula nung nag-resign ka sa restaurant at naitayo mo yung bulok mo na sari-sari store. Ang kapal naman ng mukha mo para magalit. Eh kung tutuusin nga, dapat ako tong magalit sa'yo eh. Kasi ginawa mo akong character reference sa online loan mo na hindi man lang nagpapaalam sa akin. Alam mo ba kung ilang beses akong tinetext sa tinatawagan ng inutangan mo, ha? Eh di ikaw na yung nakakaluwag-luwag sa buhay. Ikaw na yung asensado, ikaw na yung marangya, ikaw na lahat. Pwes, kung naiinggit ka, edi matuto ka ring magtipid at mag-ipon. Kung sa bagay, mukhang malabo namang mangyari yun eh. Kasi panay yung deserve ko to moments mo. Huhulaan ko. Yung perang inutang mo sa online loan, siguro ginamit mo yun para pang tustus dyan sa mga luho mo, no? Kapal ng mukha mo para husgahan ako. Bayaran mo yung utang ko, tapos ngayon kukwestiyonin mo ako kung saan ko ginamit yung perang inutang ko? Masyado ka nang masakit magsalita, ha? Hindi uubra yung drama mo sa akin. Para ipaalala ko lang sa'yo, binayaran ko ang utang mo ng buo at hindi ko pinagsisisihan yon. Kasi hindi naman labag sa loob ko yung ginawa kong pagtulong sa'yo. Nagawa lang naman kitang sagot-sagutin kasi pinag-iisipan mo ako ng masama na para bang wala tayong pinagsamahan dati. Sa katunayan nga, matagal-tagal na nung huli tayong nag-usap eh. Tapos ngayon, bubungangaan mo lang ako? Bah, ibang klase ka rin naman talaga, Rosie. Eh, pasensya ka na. Sorry na. Alam mo naman na hindi madali yung buhay na minimum wage lang kinikita, di ba? Ang totoo nga niyan, inggit na nga ako sa'yo eh. Yan lang naman ang dahilan kung bakit nagagalit ako sa'yo ngayon. Rosie, wala kang dahilan para mainggit sa akin. At hindi mo rin kailangang ikumpara ang sarili mo sa akin kasi iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan eh. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi nasa tuktok ka na. Habang ako, ito, isang cashier na nagtitiis sa minimum wage. Huwag mong nilalang yung trabaho natin bilang cashier. Ipapaalala ko lang sa'yo na yung pagiging cashier ko ang dahilan kung bakit ako nakapagpatayo ng maliit na negosyo. Kung sa bagay, nga pala, Leia. Maraming salamat dun sa ginawa mong pagbayad ng utang ko, ha? Huwag kang mag-alala. Babayaran din kita. Ang totoo niyan ay may dahilan talaga ako noon para magalit at magtampo kay Rosie Papadudut. Pero pinili kong huwag gawin yon. Sa halip ay sinikap kong intindihin at unawain ang pinagdadaanan niya. Kasi alam ko kung gaano kasakit ang maging gipit sa pera. Lalo na noong nagtatrabaho pa ako. Kaya noong pumunta siya sa tindahan ko at humingi ng tawad ay sobrang tuwa ko talaga. Para bang bumalik ang dating sigla at saya ng pagkakaibigan namin. Hanggang sa sinabi niya sa akin na gusto niyang sumunod sa mga yapak ko at magkaroon ng sariling negosyo. Ang saya ko noong marinig yon at buong puso ko siyang sinuportahan. Makaraan ng isang buwan ay pinuntahan ako ni Rosie sa tindahan at sinabi na may business na siya at kailangan niya ng referral para makapagsimula ng maayos. Pinakiusapan niya ako na kontakin ang dati naming supervisor at dahil kaibigan ko si Rosie, tinulungan ko siya na kausapin ang dati naming boss. At sa kabutihang palad ay nakumbinsi ko yung boss ko na mag-invest sa negosyo ni Rosie. Sobrang tuwa ko noon kasi ramdam ko na tunay kong natulungan ang kaibigan ko. At mas lalo kong na-appreciate kung gaano kahalaga ang magmalasakit sa isa't isa, Papadudut. Sandali lang, andyan na. Oh, boss.
Anong ginagawa mo dito? At paano niyo po nalaman ang address ko? Binigay ni Rosie sa akin yung address mo nung mismong araw na pinadala ko sa kanya yung perang ininvest ko sa negosyo niya. Leia, kailangan natin mag-usap. Sige ho, maupo muna ho kayo. Gusto niyo po ba ng kape o juice? Hindi na kailangan. Tatapatin na kita, Leia. Ilang beses ko nang sinubukan tawagan si Rosie pero wala, hindi ko siya makontak eh. At ilang araw na din siyang hindi pumapasok sa trabaho. Baka naman may dahilan si Rosie kung bakit di na siya nakakapasok. Siguro may sakit yung tao at kailangan niya lang magpahinga. So, paano mo ipapaliwanag yung mga hindi niya pagsagot sa cellphone niya? Malay niyo naman po, baka nanakawan. Alam mo, pagdasal mo na yun lang mismo ang nangyari. Malaking pera yung pinadala ko sa kanya, Leia, ha? At nagawa ko ang lahat ng yun dahil sa'yo. Teka lang po, boss. Nag-overthink na po kayo eh. Huwag po kayong mag-alala kasi alam ko naman kung saan nakatira si Rosie. Pupuntahan ko po siya sa inuupahan niya kung kinakailangan. Nako, siguruhin mo lang ha. Pasensyahan tayo pero idadamay na kita sa gulong to. Ho? Paano naman ho ako nadawit dito? Wala naman sa akin yung pera niyo ah. Dahil ikaw mismo ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng kumpiyansa na mag-invest sa kanya. Simulat sa pool pa lang mas nagustuhan na kita kumpara dun sa kaibigan mo eh. Kasi ni minsan hindi ka umabsent o na-late sa trabaho. Habang yang si Rosie, kung di uma-absent nang walang paalam, paminsan-minsan nalilate pa. Pagpasensyahan niyo na po. Baka naman may pinagdadaanan lang yung tao. Sa totoo lang, sobrang natuwa ako sa'yo nung nalaman ko na nakapagpatayo ka ng sari-sari store eh. Kasi patunay yun kung gaano ka kasipag at katyaga. Kaya please lang, Leia, ha? Sana wag mong sayangin yung tiwala na binigay ko sa'yo at kay Rosie. Dahil hindi biro yung pera na pinadala ko doon sa kaibigan mo. Wag po kayong mag-alala, boss. Pinapangako ko po sa inyo na kakausapin ko si Rosie. At sinisigurado ko din po sa inyo na hindi na mapupunta sa wala yung perang pinadala niyo sa kanya. Siguraduhin mo lang kasi kung hindi, pasensyahan tayo ha? O siya, sige mauna na ako. May lakad pa ako eh. Sige po, boss. Ingat po kayo. Ay, naku. Diyos ko naman, Rosie. Ano ba kasi itong pinaggagawa mo? Tawagan ko nga yung bruhang yun. Sobrang nerbiyos at kaba talaga ang naramdaman ko ng araw na yon. Parang pinapako ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Sabi ni Rosie sa akin ay hindi pa daw nagbo-boom ang negosyong tinayo niya kaya nakablock muna sa kanya ang mga kinuhanan niya ng pera. Kaya agad-agad kong tinawagan ang dati kong boss at pinaliwanag ko ng maayos ang sitwasyon ni Rosie para mapakalma siya kahit papaano. Nangako ako na babayaran na ni Rosie ang pera niya pati ng interes sa loob ng 1 linggo. Sinabi ko rin na ako na ang kakausap kay Rosie para sa kanya hanggang sa makuha niya ang pera niya. At tulad ng inaasahan ko ay pinagkatiwalaan ako ng boss ko habang paulit-ulit akong nag-follow up kay Rosie sa text at messenger. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa balikat ko. Sa kabila ng kaba ay medyo nakapagginhawa ang bawat maayos na reply ni Rosie. At kahit na may tensyon sa pagitan namin, nananatili pa rin ang tiwala ko sa kanya. Naniniwala akong maaayos niya ang lahat, Papa Dudut, at matatapos din ang gusot na ito. Bagay na pinagdarasal ko na mangyari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At mas lalo lang lumala ang sitwasyon nung isang araw nang makita ko na blinak na rin pala ako ni Rosie. Sinubukan ko pa siyang tawagan pero hindi na rin siya makontak. Sobrang aligaga at kinabahan talaga ako noon. Parang ramdam ko na pinagsamantalahan lang ni Rosie ang kabaitan ko sa kanya. Dali-dali kong pinuntahan si Rosie sa boarding house niya pero wala na siya doon. Sabi pa sa akin ng landlord basta-basta na lang daw umalis si Rosie nang hindi nagpapaalam.
Doon ko na na-realize na mag-isa na lamang talaga akong haharap sa sitwasyon. Nang mga panahong yon ay hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ba talagang nagawa ko para ganito ang trato ni Rosie sa akin. Napaisip din ako na siguro kung hindi ko na lamang hinangad na maging close kaming muli ay hindi ko na sana mararamdaman ang ganitong klase ng sakit sa ngayon. Papa Dudut. Leia! Buksan mo to! Leia! Sandali lang po! Boss! Nasaan yung pera ko, ha? Boss, maniwala kayo. Ginawa ko ng lahat. Pinuntahan ko pa nga yung boarding house ni Rosie eh. Pero sabi nung landlord dun, basta-basta na lang daw siya umalis. Hindi ko na problema yon. Ikaw ang naghikayat sa akin na mag-invest dun sa peking negosyo ni Rosie. At nangako ka rin na gagawan mo ng paraan to. Kaya ibigay mo na sa akin yung pera ko. Pero wala po talaga akong maibibigay sa inyo. Kasi hindi naman ako yung kumuha ng pera nyo. Sige, ganito na lang. Ha? Ibalik mo na lang sa akin yung pera ko kahit wala ng interes. Kung magagawa mo yon, patatawarin na kita sa lahat ng perwisyo na dinulot nyo sa akin. Pasensya na po kayo. Pero naghahanap buhay din po ako ng marangal. Hindi ko naman po lubos sa kalain na magagawa sa inyo ni Rosie yung ginawa niya. Alam ko na. Siguro kasabwat ka ni Rosie, no? Mga manggagancho kayo. Ano? Hindi ko po magagawa yung binibintang nyo. Pues ibalik nyo na lang sa akin yung pera ko kasi kailangan na kailangan kong perang yun. Pampaopera ng anak ko yun eh. Ho? May sakit ang anak ko, Leia. At ang dahilan kung bakit nagbigay ako ng pera doon sa kaibigan mo, dahil nangako kayo na dadagdagan nyo ng interes yung ininvest ko. Bala kong gamitin yung pera na yon para sa operasyon ng anak ko. Mga wala kayong puso. Ibalik nyo sa akin yung pera ko! Boss, sandali lang po. Ito po, 3,000. Pagpasensyahan nyo na po muna yan ha. Pero pinapangako ko po sa inyo na hahanapin ko si Rosie. At ipinapangako ko rin po sa inyo na wala akong kinalaman dito. 3,000? Ano to, nagpapatawa ka ba? Ha? Wala pa tong kalahati dun sa perang binigay ko sa manggagancho mong kaibigan. Bigyan niyo pa po ako ng konting palugit. Maawa po kayo. Sinisigurado ko po sa inyo na ibabalik ko yung pera nyo at pareho nating pananagutin si Rosie sa ginawa niya. Hindi na, Leia. Pinagkatiwalaan na kita noon. Hindi na ako magkakamali na pagkatiwalaan ka ulit. Alam mo, ayoko sanang gawin to eh. Pero ubos na yung pasensya ko sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ire-report ko kayo sa mga otoridad para hindi na kayo makapanloko ulit. Boss, nagmamakaawa ako. Pakiusap naman po, huwag niyo po akong idamay dito. Inosente po ako, wala po akong kasalanan. Kasalanan mo na nagpadala ka dyan sa kaibigan mong manloloko. Sobrang nangihinayang ako sa'yo, Leia. Alam mo kung bakit? Kasi akala ko madiskarte at matalino ka. Yun pala, madiskarte ka lang. Hindi ka matalino kasi nagpagamit ka dyan sa kaibigan mo na manggagancho. Boss, maniwala po kayo sa akin. Pareho lang po tayong biktima rito. Makikipagtulungan po ako sa inyo na hanapin si Rosie. Pero nakikiusap po ako. Sana wag niyo na po akong idamay sa gulong to. Pero damay ka na eh, sa ayaw at sa gusto mo, Leia. Hindi biro yung stress na dinulot nyo sa aking magkaibigan. Boss, nagmamakaawa ho ako. Pag-usapan naman natin to ng maayos ho. Kung kailangan ko ng mangutang para lang maitawid ko ng maayos yung operasyon ng anak ko, gagawin ko. Leia, ito ang tatandaan mo ha. Hindi ko palalagpasin tong atraso nyo sa akin. Ito uling tanong ko na. Ibabalik mo ba sa akin ng buo yung pera ko ngayon mismo? Ha? Pasensya ka na, boss. Pero hindi ko po magagawa yun. Di alam mo na. Abangan mo na lang ang susunod na mangyayari. Nang mga panahong yun, awang-awa talaga ako sa sarili ko at parang gusto ko na lamang sumabog sa inis at galit. Sobrang pagsisisi ko na pinagkatiwalaan ko yung taong minsan ko nang itinuring na best friend o parang kapatid. Pero sa huli ay si Rosie pa lang naging literal na evil eye ng buhay ko.
At mas lalo akong nasaktan noong nakita ko sa social media na marami palang na-scam si Rosie. Pinapalabas niya na tutubo yung pera ng mga biktima. Pero pag nakuha na niya, ginagamit niya ang delaying tactics at bigla na lamang nawawala. Kahit na winalanghiya na ako ni Rosie ng paulit-ulit ay sinusubukan ko pa ring mag-move on at hinarap yung reklamo ng dati kong boss sa barangay. Hanggang isang araw habang namamalengke ako sa hindi inaasang pagkakataon ay nakita ko si Rosie at doon na halos magdilim ang paningin ko. Rosie! Rosie, alam kong ikaw yan! Harapin mo ako! Leia! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang parang kapatid. Tapos wawalang yain mo lang ako ng ganito. Ibalik mo ang lahat ng pera ng mga taong biniktima mo. I'm sorry, miss. Pero hindi kita kilala at wala akong alam dyan sa mga pinagsasasabi mo. Mauna na ako. Oo, yan. Naaalala mo na ba ako, ha? Hayop ka? Ang sakit na na! Mabuti naman pala at naramdaman mo pa yon. Akala ko kasi hindi mo na mararamdaman yung sampal ko dahil sa kapal ng pagmumukha mo. Ano pa ba ang pinuputok ng butsi mo, ha? Hindi ba't maayos na naman ang buhay mo? Kaya utang na loob, hayaan mo na lang ako. Oo, maayos ang buhay ko pero ginulo mo. Alam mo ba na sising-sisi ako na pinagkatiwalaan pa kita? Pues hindi ko nakasalanan kung isa kang dakilang uto-uto. Pabida ka kasi masyado kaya yan tuloy na pala mo. Kung pabida ang tawag mo sa mga taong gusto kang tulungan, ipagdadasal ko gabi-gabi na sana wala nang taong magkamali na tulungan ka. Ayan! Yan mismo ang dahilan kung bakit nagawa kitang utuin. Ang yabang-yabang mo kasi. Porket nakapag-resign ka lang bilang cashier at nakapagpatayo ng sarili mong tindahan, akala mo kung sino ka na? Hoy! Sari-sari store lang ang meron ka at hindi convenience store! At least, hindi galing sa nakaw yung pinuhunan ko sa negosyo ko. Teka lang, ha? Hoy! Ano yung ginagawa mo? Tigilan mo nga yan! Ayan! Sobrang linaw ng picture mo dito sa cellphone ko, oh. Ipagkakalat ko sa lahat tong updated mo na picture para wala ka ng iba pang mabiktima. Napakawalang giya mo, Rosie. Alam mo ba na may sakit yung anak ng boss natin? At umaasa siya dun sa tubong pinangako mong ibibigay mo sa kanya? Sabihin mo nga sa akin, may konsensya ka pa ba, ha? Hindi ka rin ba naaawa sa mga taong niloko mo sa social media? Manahimik ka! Masyado ka nang nagmamagaling! Sandali nga lang. Bakit pa nga ba ako nagtataka? Eh kung yung taong ang tinuring kang kapatid, nagawa mong lokohin, yung ibang tao pa kaya? Huwag na huwag mo akong matawag-tawag na kapatid kasi ni minsan, hindi kita itinuring na parang kapatid. Katrabaho lang ang tingin ko sa'yo simulat sa pulat, hindi na magbabago yan. Kaya pala. Anong pinagsasasabi mo dyan, ha? Kaya pala mag-isa ka lang sa buhay. Kasi lahat ng tao sa paligid mo, hindi matansya yung pag-uugali mo. Wala kang karapatan na husgahan ako, Leia. Hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan ko sa buhay para humantong ako sa ganito. Hindi ako kasing swerte mo. Hindi mo ako maiintindihan kasi hindi ako pinarad sa buhay tulad mo. Sige, sabihin na nating masaklap at masakit ang naging karanasan mo sa buhay. Pero kahit kailan, hindi yun magiging sapat na dahilan, lalong-lalo na dun sa mga taong niloko mo. Alam mo, yun yung pinakamasaklap eh. Palagi mo nalang pinamumukha sa akin na may naabot ako. Bakit? Ha, Rosie? Kasalanan ko ba kung ni minsan hindi ka nagpakatino? Alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Makaalis na ka! Ito ang tatandaan mo, Rosie. Habang may tinatapakan kang tao, hindi ka aasenso sa buhay. At sinisigurado ko sa'yo na simula sa araw na to, wala ka nang maluloko! Wala na! Simula noon ay hindi na nag-cruise ang landas namin ni Rosie. Sa reklamong sinampa ng boss ko ay napatunayan ko na inosente ako. At nakipagtulungan na rin ako sa otoridad para mahanap si Rosie. Sa ngayon ay patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga nabiktima niya.
Sa lahat ng pinagdaanan ko ay na-realize ko na hindi natin dapat i-take for granted ang buhay na mapayapa at walang inaapakang tao. Yun ang buhay na pinakamasarap at pinaka-peaceful. Napakaraming aral ang natutunan ko sa karanasang ito. At isa doon ay kung paanong maging matatag sa kabila ng sakit at pagkakaloko ng isang taong minsan nating tinuring na pamilya. At ang maipapayo ko lamang sa lahat ay piliin nating palagi ang gumawa ng tama dahil yun lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at katahimikan ng buhay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang naging karanasan ko sa buhay ko. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Leia. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.